Ang buhay ng isang gladiator ay laging nasa panganib, tama? Tumingala siya, ang mga mata niya ay nagmamasid habang tinitingnan si Abydos at ipinutuloy, kailangan ko ring maging mas malakas. Ano bang matututuhan ko mula sa isang tao na mas mahina pa sa akin? Sa puntong yun, nakaramdam ng kaunting inis si Abydos. Itinigil niya ang kanyang ngiti at kinagat ang kanyang mga ngipin habang tinitingnan siya. Mukhang may alam ka sa martial arts, pero ang laban sa arena ay ibang-iba sa mga salpukan sa kalsada. Ang mga tagapagsanay dito ay may sapat na karanasan upang turuan ka kung paano lumaban sa arena. Ha, hindi, muling sumigaw ang lalaki, pinutol ang sinabi ni Abydos. Tinitigan siya ng may pagdududa at nagpatuloy, paano mo ito mapapatunayan? Tila hindi lubos na naintindihan ni Abydos ang ibig sabihin ng tanong. Itinanong niya pabalik, wala bang sinabi ang itim na lalaki? Pinagmamasdan ni Abydos ang ekspresyon ng lalaki sandali, saka iniisip ang kanyang sinabi at tila nauunawaan ang nakatagong kahulugan. Inilagay ni Abydos ang isang kamay sa kanyang balakang, itinuro ang sarili at tinanong, ako ba ang tinutukoy mo? Tumango ang lalaki at sumagot, narinig kong isa kang sikat na gladiator noong nakaraan, pero huminto siya saglit at tinitigan si Abydos ng may hamon, pero lahat ng iyon ay nasa nakaraan na. Tila naging medyo hindi matiis si Abydos. Lumapit siya sa lalaki, tinitigan ito ng diretso sa mata at tinanong, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Tumaas ang lalaki, gamit ang kanyang taas upang tignan si Abydos mula sa itaas at mabilis na nagpunta sa punto, makipaglaban ka sa akin. Patunayan mo na kaya mong turuan ang bagong henerasyon. Kung manalo ka, mula ngayon susundin ko ang bawat utos mo, kahit pautusan mo akong magtahol tulad ng aso o uminom ng ihi, gagawin ko. Pero kung ako ang manalo, huminto ang lalaki sandali, tinitigan si Abydos, kailangan mong ibigay ang posisyon mo bilang tagapagsanay sa akin. Ayos lang, nang marinig ito, bahagyang nagkunot ang noo ni Abydos. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng galit habang tinitingnan ang lalaki. Tumingin naman ang itim na lalaki kay Abydos, parang isang batang impulsive, medyo mayabang ang boses, mas mabuti bang matuto mula sa isang mas malakas na tao? Kung gusto mong gumamit ng mga sandata o makipaglaban ng walang armas, nasa iyo na. Napansin ni Speos na ang lahat ng tao sa ibaba ay tila tense na parang nakatenggang busog, at agad siyang naging mausisa. Ano kaya ang nangyayari? Tila tense na ang sitwasyon doon. Samantala, ang lalaki sa ibaba ay ibinalik ang kanyang seryosong ekspresyon at nagsabi, I-state mo ang mga patakaran mo kung gusto mo. Sinubukang makinig ng mabuti si Speos na nagbulong sa sarili, haminin ba niya ang coach? Tahimik na minamasdan ni Narcissus mula sa likod si Abydos. Ang tanging reaksyon ni Abydos ay isang buntong hininga dahil sa pagiging agresibo ng lalaki. Malalim siyang huminga at nagsabi, ha, talaga? Hindi mo talaga naiintindihan, di ba? Magpapanggap akong hindi ko narinig yon. Tumahimik ka na at bumalik ka sa iyong pwesto. Bumulalas ng malakas na tawa ang itim na lalaki at nagsalita sa hamong tono, ano ba, iniiwasan mo ba ang hamon ko? Pinagmamasdan ni Narcissus mula sa itaas, na parang nagmumurmurong, delikado. Nodding in agreement, si Speos ay nagsabi, oo nga, kahit na siya ay isang alamat, tumatanda na ang coach. Narinig ito ni Abydos at bahagyang nagkunot ang noo. Si Narcissus ay nagmamasid ng tahimik, tinitingnan ang dalawa at minamasdan ang sitwasyon, nasa panganib siya. Patuloy na pinipigilan ni Abydos ang galit na malapit ng sumabog at nagsusumikap na manatiling kalmado habang pine-persuade ang kabataan, hindi ko akalaing mayabang ka, kundi kulang sa karanasan. Dahil bago ka pa, palalampasin ko na lang ito ngayon. Humakbang siya ng isang hakbang paatras, na para bang tinatapos na ang argumento, bumalik ka na sa iyong pwesto, huwag mong piliting lumampas sa iyong mga limitasyon. Ngunit hindi nakuha ng lalaki ang pahiwatig. Lumapit siya kay Abydos at ibinaba ang mukha sa isang hamon, paano kung ayaw ko? Kung ayaw mo, bigla ang binuksan ni Abydos ang kanyang mga mata ng malaki, kalmado niyang sinabi ang isang pangungusap bago huminto. Pagkatapos, isang malakas na sigaw mula sa kabilang lalaki. Inangat ni Abydos ang kanyang kamay at mahigpit na piniga ang bibig ng kalaban. Hindi mukhang nangangailangan ng maraming lakas si Abydos para sa hakbang na yun. Patuloy siyang nakatingin sa lalaki ng kalmado, at ang tono ng kanyang boses ay tila hindi siya nakikipaglaban. Hindi ko gustong gawin ito,
pero wala akong magagawa, kaya susundin ko na lang ang gusto mo. Habang ang bibig ng kalaban ay mahigpit na nakapiga, hindi ito makalabas ng malinaw na tunog. At sa buong lakas ay sinubukan niyang makawala mula sa pagkakahawak ni Abydos, ngunit tila walang epekto. Ang pagkakahawak ni Abydos ay napakatibay, kaya't ang mga ugat sa noo, mga kamay, at mga binti ng lalaki ay nagsimulang magbukol sa ilalim ng kanyang balat. Parang ang mga ugat ay maaaring pumutok mula sa pressure, sa loob ng ilang segundo hindi na kayang tumayo ng lalaki, unti-unti siyang bumagsak sa lupa sa ilalim ng matalim na salita ni Abydos, ang isang batang tulad mo, hindi karapat-dapat ng aking buong lakas. Walang emosyon si Abydos habang pinapanood ang lalaking nagsusumikap na makawala, ngunit walang magawa, unti-unting nagbigay ng hamon, kung makakawala ka sa aking pagkakahawak bago ka mawala ng malay, ituturing kita bilang panalo. Ang lalaki, na puno ng panik, ay tumingin kay Abydos at naisip, hindi ako makahinga. Kung ikaw ang manalo, ang posisyon ng head coach ay sa iyo, sabi ni Abydos, na hindi pinansin ang paghihirap ng lalaki sa kanyang harapan. Tila naabot na ng itim na lalaki ang kanyang limitasyon dahil sa matinding kakulangan ng hangin, nagsimula ng mapuno ng dugo ang kanyang mga mata at nagsimula itong mag-rolling pabalik. Malamang ay alam ni Abydos na hindi na kayang magpatuloy ng lalaki. Sa susunod, kapag nakikipag-usap ka sa mga nakatatanda, magpakita ka ng respeto, sabi niya habang pinapalakas pa ang pagkakahawak sa kamay, na naging dahilan upang tuluyan ang magkolaps ang lalaki at lumuhad sa harap ni Abydos. Sa huling sandali ng kanyang malay, iniisip ng lalaki, lagi kong iniisip na kaya kong makipaglaban sa kahit sino, pero ang taong ito, ibang level siya. Binitiwan ni Abydos ang pagkakahawak at bumagsak agad ang lalaki pabalik. Tinitigan ni Abydos ang kanyang kamay na ngayon ay tinatakpan ng laway ng iba, na may disgust na nararamdaman, at nagngangalit ang mga ngipin. Ang bastos na ito, ang kamay ko, punong-puno ng laway. Kumuha siya ng maliit na tela, pinunasan ang kanyang mga kamay, at tinanong ang mga nanginginig na mahihina sa harap niya, meron pa bang gustong maging head coach? Ipinunto ni Abydos ang itim na lalaki na nakahandusay at humihingal sa lupa, malakas na binalaan ng iba, tulad ng nakita niyo, gaano man kayo magsikap, hindi niyo kayang makawala sa aking pagkakahawak, kaya mula ngayon, sundin niyo ang mga itinuturo ko at huwag magduda o mag-isip ng katulad nito. Tumigil siya sandali upang obserbahan ang reaksyon ng lahat, pagkatapos ay nagpatuloy, huwag magduda o mag-isip ng katulad nito. Nakikita ng lahat ang leksyon sa kanilang harapan, nanginginig sa takot, sabay-sabay nilang sumigaw, oo. Si Spiros ay kumunat ang noo, naguguluhan, at nagtanong kay Narcissus, ano ang ibig mong sabihin? Ang kakayahan ba niya ay kasing lakas pa rin ng isang totoong gladiator? Tinutok ni Narcissus ang kanyang mata kay Abydos, oo. Nagngisi si Spiros, hindi makapaniwala sa sinabi ni Narcissus, at nagbuntong hininga. Mas malakas siya kaysa sa isang totoong gladiator. Napakalakas. Lubos na nagulat si Spiros. Sa pagkarinig ni Spiros ng mga sinabi ni Narcissus, tumango siya at tumaas ang mga mata. Tinitigan si Abydos mula sa ibaba at hindi na nagsalita pa. Sa oras na yun, sa Magnificent Palace, inayos ni Ross ang kanyang kasuutan habang nakatayo sa harap ng silid ng emperador. Nagtanong siya sa butler, bakit ako pinatawag ng kanyang Majestad ngayon? Ang butler ay naglagay ng mga kamay sa harap ng kanyang katawan, yumuko ng magalang at sumagot na may bahagyang pagkalito sa mukha, hindi ko po alam kung anong balak ng emperador. Pondering, si Rheus ay nagtanong, hindi mo ba kayang hulaan? Ang matandang butler ay nag-angat ng mga kamay sa kawalan ng magagawa at nagbuntong hininga, pasensya na po, hindi ko po kayang hulaan. Siguro ang kapitan ng Royal Guard ang may alam. Nagkulay ang mukha ni Rheus ng konting pag-aalala, at nag-isip siya, tulad ko ba ang emperador? Ano kayang nasa isip niya? Nagtaglay ng ilang saglit na kalituhan ang isipan niya bago tumango at magpatuloy sa pag-iisip, di ko pa rin alam. Nagpalitan sila ng sulyap ng butler at muling nagbuntong hininga. Matapos ayusin ang kanyang kasuutan, nilapitan ni Rheus ang butler na mahinahong nagpahayag ng malakas, His Majesty, Captain Rheus of the Royal Guard has arrived. Let him in. Narinig ang tinig ng emperador mula sa loob ng silid, ipasok siya. Bumong ng magalang ang butler bilang sagot, opo, kanyang Majestad. Inilakad niya ang sarili at nagbigay daan kay Rheus.
Binuksan ang pinto, at si Reus ay pumasok ng dahan-dahan, ang mukha'y puno ng alalahanin. Habang papasok siya, tahimik na nag-iisip, matapos ang laban na yon, hindi niya ako tinawag ng matagal. At ngayon, ngayong araw, bakit ako pinatawag? Ano ang balak ng emperador? Habang papalapit siya sa trono, mabilis siyang lumuhad at yumuko. Si Reus, ang kapitan ng Royal Guard, ay narito ayon sa kautusan ng kanyang Majestad. Ngunit hindi siya nakatagpo ng sagot. Ang nakita ni Reus ay katahimikan at isang walang buhay na titig mula sa batang emperador sa itaas. Nang makita ni Reus na hindi nagsalita si Emperador Hercules, nag-ingat siya at nagtaas ng mata. Iniisip, walang sagot, kaya ba't ko uulitin ang sinabi ko? Siguro dapat siya na muna ang magsalita. Nagdesisyon si Reus na magpatuloy sa pagpapakita ng respeto, kaya't bumaba siya muli at nanatiling nakayuko. Ang mga saglit ng katahimikan ay dumaan, at si Hercules ay nanatiling tahimik, nakaupo sa trono, nakatingin sa kawalan. Si Reus naman ay nanatili ring tahimik, naghintay sa posibleng tugon ng emperador. Ang buong silid ay napuno ng katahimikan. Habang lumalala ang pagkabahala ni Reus, iniisip niya kung ano kaya ang nararamdaman ng emperador. Hindi kumurap ang batang Emperador Hercules habang nakaupo nang hindi kumikilos, parang isang estatwa. Si Reus, na nagsisimula ng mawala ng pasensya, ay bahagyang itinaas ang kanyang ulo upang obserbahan ang iba. Ang nakita niya ay ang imahe ng batang emperador na nakaupo pa rin na walang galaw, ang kanyang mata ay walang pokus. Matapos ang isang sandali, nagsalita si Hercules, dahan-dahan, matagal ko nang iniisip ito. Nagulat si Reus nang magsalita ang iba, ibinaba ang kanyang ulo at nagsabing, "Oo, mahal na emperador." Ngunit sa loob-loob niya ay iniisip, anong kakaibang bagay kaya ang sasabihin niya ngayon? Huminto sandali si Hercules bago nagpatuloy, pero hindi ko pa rin alam kung paano nangyari. Pagkarinig nito, sumagot si Reus ng medyo magalang, "Mahal na emperador, naabot mo na ang karunungan ng mga Diyos, anong bagay ang makakapag-alala sa iyo?" Muling nagsalita si Hercules sa malamlam na tono ng boses, ang kanyang mukha ay may walang buhay na ekspresyon. Ang huling atake ni Nises. Si Reus, na nakaluhod sa harap ng trono, ay magalang na sumagot, "Oo, mahal na emperador." Nagpatuloy si Hercules, "Paano kung hindi si Nises, kundi ako? Paano kung ang atake na yun ay tinutok sa aking leeg? Ano ang mangyayari?" Hindi makapaniwala si Reus sa kakaibang narinig, at tahimik na nag-isip, ano bang sinasabi ni Hercules? Inilagay ni Hercules ang kanyang kamay sa kanyang baba, iniisip ng mabuti. Ano kaya ang mangyayari kung ako ang humarap sa kanya? Kaya ko kaya itong tiisin? Kung tinanggap ko ang palo, makayanan kaya ng katawan ko. At kung gumamit siya ng tamang armas at hindi lang isang pamalo? Inilapat ni Reus ang kanyang mukha sa kanyang kamay, seryoso ang ekspresyon, para bang nakikinig at pinag-iisipan ang bawat alalahanin ng emperador. Ngunit sa kanyang kalooban, hindi niya mapigil ang husgahan ng emperador. Ito ba ang iniisip ng emperador ng napakalaking imperyo na ito sa loob ng mga araw na ito? Tumingin si Hercules mula sa taas kay Reus habang patuloy na nagsasalita. Sa mga nakaraang araw, inisip ko ang maraming mga senaryo sa aking isipan, ngunit hindi ko pa rin natagpuan ang kaliwanagan. Dahan-daang nagsalita si Reus, sa aking pananaw, wala nang sinuman sa mundong ito na makakapinsala sa inyo, mahal na emperador. Ngunit ito ay isang mababaw na opinyon lamang, walang konkretong ebidensya. Patawad kung ito ay hindi tama ayon sa inyong opinyon. Pagkarinig ni Hercules sa mga sinabi ni Reus, bigla itong kumislap ng isang liwanag sa mata. "Oo, may punto ka." "Nandoon?" tanong ni Reus. "Oo, ang mga ideya ay magaganda, ngunit walang praktikal na gamit." Tumingin si Hercules, may galit na bakas sa kanyang mga mata, nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Nang maglaon, pinigil nito ang mga kamao, at magaan na tinapak ang armrest ng trono, tinawag ang kanyang kasamahan. "Rides, maghanda ka," tumugon si Reus, "Oo, mahal na emperador." Ang seryosong ekspresyon ni Hercules ay nagbukas ng kanyang pangwakas na desisyon. "Lalaban ako kay Narcissus. Maghanda ka para sa akin, sa lalong madaling panahon, at sa pinakamasigasig na paraan." Tumugon si Reus ng malakas, "Sundin po, emperador." Ngunit tumigil siya, nagdalawang isip, at nagpatuloy, "Ngunit, mahal na emperador.
Pumintig ang mata ni Hercules at tiningnan ng matalim si Zeus, bahagyang inis ang boses. Dapat alam mo ng mas mabuti na huwag gumamit ng salitang ngunit sa akin. Si Zeus ay napaluha sa loob, sapagkat ang pagpapasimula ng isang laban tulad ng kanilang huling labanan ay nagkakahalaga ng napakaraming pera. Sa ngayon, hindi natin dapat isagawa ang ganitong uri ng labanan, sabi ni Zeus. Sinisikap na magmukhang matatag habang itinatago ang kanyang tunay na alalahanin sa likod ng isang makatwirang paliwanag. Hindi ako santo, ngunit hindi ko kayang panoorin ang batang iyon na sirain ang ating bansa. Nagpatuloy siya, umaasang maantig ang emperador, iyong kamahalan, ikaw si Hercules, at si Narcissus ay kumakatawan kay Pluto, na iyong kinilala. Sa unang pagkakataon, masisilayan ng tao ang isang labanan ng mga Diyos. Ang ganitong uri ng natatanging kaganapan ay hindi dapat minamadali. Bagamat maaaring tumagal ang paghahanda, gagawin ko ang lahat upang maisakatuparan ito ng buong husay. Habang binibigkas ang kanyang mga salita, dahan-daang iniangat ni Zeus ang kanyang ulo upang tumingin ng diretsyo sa batang emperador. Sa mas seryosong tono, idinagdag niya, bukod pa rito, hindi pa lubusang nakabawi si Narcissus mula sa huling labanan. Ikalulugod ba ng inyong kamahalan na labanan siya sa ganoong kalagayan? Ang kanyang tinig ay puno ng paggalang, ngunit ang mga salita ay sinadyang maingat upang makuha ang pansin ng emperador. Umaasang mabago ang naunang desisyon nito. Si Hercules, nang marinig ang mga salitang ito, bigla siyang natauhan. Tumango si Hercules, masado akong naging masigasig. Tama ka. Tumingin siya pababa sa kanyang tauhan, sandaling nag-alinlangan, bago nagtanong, mayroon ka bang mungkahi? Mabilis na sumagot si Zeus, ang pinakamataas na prestihiyosong paligsahan na may pinakamaraming manunood at pinakamagagaling na gladiator ay ang Rudest Tournament. Ang Rudest Tournament lamang ang tumutugon sa lahat ng kinakailangang pamantayan. Nagpatuloy si Zeus. Tahimik na nag-isip si Hercules, ang Rudest Tournament nga ay sikat, pero sa Taglagas pa ito gaganapin. Huli na yun, ayoko nang maghintay. Nang makita ni Zeus na hindi tinanggap ang kanyang mungkahi, naging labis itong balisa at pinagpawisan ng malamig. Matapos ang matagal na pag-iisip, sa wakas ay nagdesisyon si Hercules. Kailangan lang nating hintayin na gumaling si Narcissus. Sa loob-loob niya, isinumpa niya ang batang emperador, alam kong sasabihin mo yan, hanggal ka. Ngunit sa panlabas ay sinikap pa rin niya itong kumbinsihin, nauunawan ko ang inyong pagkasabik, mahal na hari. Ngunit kung pahihintulutan ninyo, ipapaliwanag ko kung bakit dapat tayong maghintay hanggang sa Rudest Tournament. Tumango si Hercules, sige, ipagpatuloy mo. Direktang tumingin si Zeus sa kanyang mga mata at nagsalita, nauunawaan ko ang pag-aalala ninyo para kay Narcissus at gayon din ang inyong pagkadismaya. Hindi naintindihan ni Hercules ang ibig sabihin ni Zeus at huminga ito ng may alinlangan. Ang pagkadismayang yun, paliwanag ni Zeus, ay tulad ng leon na napipilitang kumain ng damo sa kabila ng napapalibutan ng mga USA at baka. Mali ba ko? Ipinahihiwatig niyang si Hercules ay tulad ng isang leon na, sa pakikipaglaban, ay hindi dapat nakikipaglaban sa mahihinang kalaban, ngunit napipilitang harapin ang mga walang halaga. Magpatuloy ka. Nang makita ni Zeus na tila naaakit si Hercules sa kanyang papuri, nagpatuloy siyang may kumpiyansa. Ano ang pangunahing gantimpala ng Rudest Tournament, mahal na hari? Kalayaan. Alam ko na si Narcissus ay labis na nagnanais ng kalayaan at ang makabalik sa kanyang tinubuang lupa. Tinitiyak ko sa inyo, sa Rudest Tournament ay ipapakita niya ang isang ganap na kakaibang anyo ng kanyang sarili. Natapos si Zeus at tahimik na naghintay ng pasya ng Padalos na batang emperador, kahit siya mismo ay medyo kinakabahan. Matagal na nag-isip si Hercules bago tuluyang ngumiti at tumango, sumasang-ayon sa matalinong pagsusuri ni Zeus. Mukhang interesante yan. Nagpatuloy si Zeus, kung ilalagay natin kayo, mahal na hari, at si Narcissus sa magkaibang grupo, natural na magtatagpo kayo sa final. Pagkatapos ng madugong mga laban, iisipin niyang sa isang panalo na lang ay makakamtan niya ang kalayaan.